Kadalasan naririnig natin at nababasa ang salitang karma. Madalas natin makita yan. Pero ano nga ba ito? Sapat ba ang iyong kaalaman para magbigay ng kahulugan sa salitang ito? Kung nais mong malaman ang kahalagahan, importansya at ibig sabihin ng karma, tapusin mo hanggang dulo ang ating video aralin dahil yan ang ating aalamin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan, laging masaya at malawak ang isipan, kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may. Maswerteng araw mga Frenny, naniniwala ka ba sa karma? Kadalasan nababanggit natin kung ano ang ibinato ay siya din babalik sa'yo. Kung maganda ang ginawa mo, pagpalain ka dahil maganda ang babalik sa'yo. Ngunit kung ikaw ay nuknukan ng salbahe sa kapwa mo, sa kalikasan, sa nature, sa mga hayop at sa iba pang living things, asahan mo na ang karmang babalik sa'yo ay hindi maganda. Law of Karma. Alam niyo ba ang law of karma ay tinatawag din na law of cause and effect, action and reaction, meaning anumang ginagawa natin sa araw-araw nakasalalay sa atin ang resulta. Yan ang in general definition ng karma. In short, ang karma ay ang resulta ng ating galawan o ginagawa sa ating buhay. Ang karma, hindi lang yan naa-apply kapag may kaaway ka. Ang karma ay pangkalahatan. Ito ay resulta ng anumang aksyong ginawa mo sa sarili mo, sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, maging sa ating kalikasan. Ang bad karma, dumarating yan sa oras na akala mo masaya ka, akala mo nakalimutan na ng taong sinaktan mo ang ginawa mo sa kanya. Ang karma, biglaan yan mga Frenny. Actually, ito yung mga sitwasyong hindi mo akalain, and that is karma. Ipagpalagay na nating isa kang kabit, isa kang malanding babae na paulit-ulit nananakit ng damdamin ng kapwa mo babae, na paulit-ulit kang naninira ng relasyon ng magkapareha, ng magpartner. Dumating sa point na ikaw ang pinili kesa sa tunay na asawa, kesa sa matagal na nakapareha. Huwag kang magsaya dahil hindi man sa kasalukuyan balang araw ang ginawa mong yan, sisingilin ka ng higit pa sa naranasan ng sinaktan mo. Trust me, kapag karma ang gumalaw, kahit anong pilit mong i-align ang bawat sitwasyon o bagay, wala ka nang magagawa. Ang karma ipaparamdam sa'yo kung anong maling ginawa mo. Ipapaintindi sa'yo kung bakit o paano. Remember, you will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you. And yes, iyan ang karma mga Frenny. Hindi mo paniniwalaan ang bad karma hanggat hindi mo nararanasan ang bad action, bad result na ginawa mo sa isang tao. Kaya nga mas maganda na maging isang mabuting tao kaysa maging masama sa kapwa mo. Tandaan na anumang simpleng aksyon ay may kabalikat na karma. Karma never loses an address, sabi nga nila. Takasan mo man ang ginawa mo, still, si karma ang maniningil sa'yo. Ganon din naman sa ating mga sarili. Kung anuman ang ginagawa natin, may resulta yan mga Frenny. Kung mas pipiliin mong magpatawad, mas mamumuhay ka ng marangya at may peace of mind. Pero kung mas pipiliin mong kimkimin ang mga bagay-bagay, patuloy mo lang pinahihirapan ang sarili mo. So think twice bago ka magsalita, bago ka kumilos para maayos ang karma sa buhay mo. You can't get away with screwing people. Sabi nga ni Karma, wala akong pakialam kung sino ka o nasan ka. What goes around, comes around. That's how it works mga Frenny, ang karma. Para sa mga nasaktan, don't worry. Time will come. Sa taong nanakit sa'yo, pagsisisihan niya ang ginawa niya kung bakit ka trinato ng hindi maganda. Ang karma, hindi lang sa'yo yan gumagante. Sa buong komunidad mo, sa buong grupo mo, sa buong angkan mo, sa kadugo mo at kapamilya mo. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, huwag kang gumawa ng ikakapahamak nila balang araw. Para naman sa mga nais masubukan ang bilis ng karma sa mga taong nanakit sa inyo, kumuha ka lamang ng itim na kandila. Iguhit sa kandila ang buong pangalan ng taong nais mong ibalik ang anumang bad energy na naidulot niya sa'yo. Sindihan at kung may picture ka, mas okay. Kung wala naman, okay lang basta isulat mo sa papel ang buong 3 pangalan niya. Ibig sabihin 3 beses mo isusulat at patakan ng kandilang itim ang bawat pangalan habang nilalagyan ng durog na sili. Pagkatapos ay ibalot ito. Sunugin gamit ang kandilang itim na nakasinde. Bigkasin ito. Anumang ginawa mo sa akin ay tripling babalik sa'yo. Sumorit B.
Pag nasunog na, hintayin maubos ang kandila at itapon ito ng nakabalot sa papel. Asahan sa mga susunod na araw, ang karma at bad energy na binigay sa'yo ay babalik sa taong nagbigay sa'yo nito. So yun lang sa ngayon ang ating aralin. Huwag kalimutang magdasal ng taimtim dahil yan ang pinaka mabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.